Kalimutan na nakaraan, pagtalikod sa mga nakaraang kabiguan. Kung nagkamali po tayo, ano man yung kasalanan na yan, marami pong, lalo na ngayon mga counseling, nalulungkot po ako kasi lalong dinadagukan pa lalo ng mga tao sa sarili nila. Ako po pastor, may kasalanan. Nagsugal po ako kaya nasira yung pamilya ko. Ano ba gagawin? Tapos na yun eh. Hindi ba sinabi po noon, hingi natin ng tawad at tayo bibigyan ng bagong pag-asa. At ito po yung pinapaalala niya, kahit yung mga nakaraang pagkakamali, huwag na rin po tayong mag-guilt. Kasi nga po, merong lagi siyang bagong bagay na gagawin sa atin. Ang nakaraan ay hindi dapat maging hadlang sa paggalaw ng Diyos sa ating buhay ngayon. Kasi nga po, minsan natatakot na tayo, nalugi sa negosyo, ayaw na magnegosyo. Lord, bahala ka na sa pamilya ko. Baka mabaon na naman ako sa utang. Hindi po ganun siya. Pangalawa, pwede po ito mag-cause ng karamdaman. Pagka tayo lagi na lang nandun sa past, hindi na makamove on, ay nalilimatahan po. Although makapangyarihan si God, pero nalilimatahan ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Kasi nahirapan na tayo magtiwala eh. Again, yun nga po sa mga negosyante. Kapag ayaw mo na, natalo ka na sa negosyo, ayaw mo na magnegosyo. Baka maulit lang din. Baka mabaon lang lalo sa utang. Yun po yung pinagpapaalala sa atin. So unang bagay, tatlong bagay lang naman po eh. Kalimutan na nakaraan. Pangalawa, tumingin sa ginagawa ng Diyos ngayon. God is doing a new thing. Sabihin mo magkakatabi mo. Merong bagong gagawin bagay si God sa buhay. Para hindi kayo kumbinsido Kasi po, di ba, meron taon-taon na lang pong ganyan eh. Taon-taon yung Christmas party, taon-taon yung New Year's resolution. Ganun pa rin. Yung New Year's resolution na magda-diet na. Hanggang ano lang yan. Hanggang February. Yung New Year's resolution, meron pa mga 1 year Bible reading. So hanggang Exodus naman, minsan. So, but again, so yun po kaya ang Diyos ay gumagawa ng bago, hindi natin kailangang manatili sa dati dahil ang Diyos ay Diyos ng pagbabago at muling paglikha. Lagi pong there's always a brand new hope, a brand new day. Kada gising po natin, sana excited tayo. So, kasi nga po, again, God is not a God of replay. Ganun lang naman yung buhay. Hanggang sa pagbabalik ni Jesus, ganito na lang din yung buhay ko. Taon-taon na lang. Yung sinasabi ng mundo na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Hindi po ganun sikat eh. We cannot outwit God. Hindi po natin malilimitahan yung kapangyarihan niya. Yun po yung pinapaalala niya. Yun ang dahilan kung bakit sinabi niya kalimutan na nakaraan, pero pinaalala niya kung gano'n siya makapangyarihan na wala siyang hindi kayang gawin para sa atin. At pangatlo po at panghuli, magtiwala sa himala ng Diyos. Again, kaya po sinabi niya kalimutan, pero pinaalala niya kung gaano ka-powerful siya. Isipin niyo gumawa ng underpass sa Red Sea. Gumawa po ng ilog sa disyerto. Yan lang po nakakagawa. Kaya po niya pinapaalala. At yung po yung pinapaalala sa atin ngayon, 2020 tayo. Parang hindi pa rin kayo kumbinsin. Nakatapos lang. God doing a new thing. Magtiwala po tayo doon sa gagawin ng Diyos, kung gaano makapangyarihan ng Diyos, hindi sa sitwasyon natin. Doon po tayo na panghihinaan ng loob. Right. Paano ba mangyayari na? Kung nagsimula ang taon na meron kang problema. At nagsisimula ang taon, parang lumalala ang problema. Kaya nga po inalaw ng Diyos yung problema. Kahit sabihin na natin consequence ng ating nakaraan ito, o maling desisyon, ang Diyos pa rin po ang mayroong kakayanan na tumulong at baguhin ang ating buhay. Amen? And with that, let me pray. Lord, maraming po salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Tulad po ng mga Israelita sa kabila ng kanilang paulit-ulit na katigasan ng ulo. Tinalikuran kanya ng paulit-ulit. Tumamba sila sa Diyos-Diyosan. Pero Lord, and yet, patuloy mo sila nire-restore kasi meron kang pangako sa kanila. Kaya naman Lord, naniniwala po ako. Lahat ang taong narito at nakakarinig ng iyong salita ay kaming lahat ay pinili mo. Kaya naman Lord, kayo ang magbibigay ng
bagong buhay. At tutuparin mo ang bawat pangako. And I believe, Lord, you prepare a bright future. Yung mga batang ito, Lord, na nandito na nakakalakihan nila ang kultura, Lord, ng spiritual family, pagpapahalaga sa relasyon, pagpapahalaga sa iyong salita, na inuumpisan ang fellowship sa pag-aaral ng salita, at higit na lahat, pinagpapahalagahan yung relasyon. Hindi namin kaya masustain ang relasyon, Lord. Minsan, seasonal din ang mga kaibigan. Seasonal din po ang mga kasama. Pero Lord, bakit nasusustain ang ganitong spiritual family? Kasi kayo po yung nagsusustain. Ang relasyon namin, ang relasyon mo sa amin ay hindi mo pinuputol. Kaya ang relasyon amin dito sa mundo hindi rin mapuputol. By your grace. Lord, we thank you. You continue to provide all our needs. Hindi sa lahat, Lord, ay ipakita mo po ang magandang plano mo sa amin. Hindi lang ngayong 2025, kundi sa mga darating na taon. Kailangan lang namin magpatuloy na magtiwala sa iyo. At magpatuloy, Panginoon, nakalimutan ang nakaraan. Maging yung hindi magandang bagay. And even, Lord, yung mga tagumpay na ginawa mo kasi hindi mo na ulitin yun. Dahil marami ka pang bagay, pamanghamanghang bagay, at sa iyong mga kaparaan ng Panginoon ay babaguhin mo ang aming buhay at patuloy mo kami pagpapalain. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Anointing, Lord God, ang lagi na maranasan niya at higit sa lahat, Lord, yung presensya mo ang lagi niyang kasama. Even sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Ano man yung mga desire ng puso nila, Lord, ito'y kapagpuin mo at ito'y Galing! Sino? Okay, Quezon de Bola! O, kapay pa rin magpalakpakan! Okay. Timer starts now! Word! English! Sabi ko! Exchange Oh, natin ako! Sabi na Vivian! Anak yung sinabi ng nanay mo. Ang sino ko na Arthur. Winner ka doon. Winner. Okay. Okay, ulam na may sabaw. 3, 2, 1, go! Okay, chance. Isa pa, paramihan ko ang nasa maubos. Okay, next. Okay. Ready, partner ng bahay. 3, 2, 1, go! Hindi na po nila nasabi. Yung isa sa... Okay, wala ko nilang magkaiba. Okay, next. Fruitcake. Ayan. Okay, ano favorite ni Kuya Ate ko? Okay, attraction sa Baguio. 1, 2, 3! Malamig! Medyo ano mahaba ulit. Bye-bye na lang natin. Okay. Subject sa, nung elementary kayo. Subject ng elementary kayo. 1, 2, 3! English! Ano po sinabi niyo kay Arthur? At recess. Wala naman, Vivian pa rin ang sasabihin eh. Mga naging Pangulo ng Pilipinas. 1, 2, 3, go! Bongbong daw. Wala pang politics dito meron yun. Pero 1 point pa rin yung nag-iit. Okay, ate ko lang meron pa. Siya and... Yan, si Chuck. Okay, mga ito na. Prutas! Okay? Prutas na nagsisimula sa letter S. 1, 2, 3! Ay! Sa'yo? Sikamas! Sikamas na yun? Naglili na! Ha? Ay, okay. Next, group 2. May chance pa, no? Ate, kuya, galingan nyo ha. Okay. Okay. Oh, cheer naman sa fruitcake! Okay. Yung fruitcake dyan, oy! Parte ng katawan ng tao. 1, 2, 3! Uno. Okay. Yan, 1 point. Next. Okay, next. Gulay sa kare-kare. 1, 2, 3! Nakita sila ng putahe. Yung isa may peanut butter, yung isa wala. Ate Cha. Okay, last round.
Okay. Lugar kung saan madalas mag-VG. 1, 2, 3. Sana yung VG. Starbucks yung isa coffee bean. Okay. It's a total count, no? Nakarelong kape. Yan. Ayaw mag-stay eh. Okay ba ng araw yun? Nakakailang ba ng araw? Okay. Okay, next. Pastor sa Victory Baliwan. 1, 2, 3. Ulit ko. Okay. Love lang. Alam mo lang page? Ay, hindi. Okay. Sige. Musical instrument. 1, 2, 3. Okay. Meron na po tayo. Winner. Hala. Ay, wala pala. Okay, ready? 1, 2, 3, go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ang lalakas pa ng boses kanina, ang yayabang. Unang nakapunta sa grupo. Ayan. Ang small but terrible talaga. Pero sample pa lang yun. So, gagawin natin natin challenge ko sa susunod. Okay. Iba nito yung blindfold. Ito na po talaga yung game natin. So, bigyan ko kayo ng 10 seconds to strategize pa. Ayan. Wala na pala strategize. Ang kaya papagkasa na nga din po. Okay, lagay sa kalsada. Wala, una sa ilaw. Sa kalsada. Mag-iway-walay ka? Balasado. Nasa bypass na yata. Hindi, basta kata dito eh. Kata dito eh. O, ikot pa tayo. Sige, mamaya. Ikot na tayo. Sorry. Teka dito. Medic? Saan? Medic dyan? Ayun, sa simbahan. Nasa bypass na yata. Ba't ko yung ako ng layo? Ayan, si Ate Judith, pakibalasan na po. Ay, tingnan ba yun? Ayan.